Naranasan mo na ba na bigla kang napapagod kahit hindi ka naman gumagawa ng mabigat na trabaho? O kaya naman minsan parang nahihilo ka kapag tumayo ka mula sa pagkakaupo? May mga seniors na nagsasabi na parang mabigat ang ulo nila o parang mahirap mag-isip ng malinaw. Minsan naman parang madaling makalimot kahit simpleng bagay lang. Kung nararanasan mo ito, huwag kang agad matakot. Pero mahalagang maintindihan kung bakit ito nangyayari. Maraming seniors ang nag-aakala na normal lang ito dahil tumatanda na. Pero ang totoo, may isang karaniwang dahilan na madalas hindi napapansin. Ito ay kakulangan ng iron sa katawan. Ang iron ay mahalagang mineral na tumutulong sa paggawa ng dugo. Kapag sapat ang iron sa katawan, mas maayos ang pagdaloy ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen ang nakakarating sa utak. Kapag kulang ang oxygen sa utak doon, nagsisimula ang mga sintomas tulad ng panghihina, pagod-hilo at hirap mag-isip. Kaya kung minsan parang mabagal ang pakiramdam ng ulo o parang wala kang lakas, posibleng isa sa dahilan ay kulang ang iron. Pero may magandang balita. Hindi mo kailangan ng mahal na gamot para suportahan ang katawan. May mga simpleng inumin na makakatulong sa katawan para makakuha ng iron. At kadalasan ang mga ito ay madaling makita sa palengke o sa kusina. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 inumin na may natural na iron. Mga inumin na maaaring makatulong palakasin ang dugo at suportahan ang kalinawan ng isip. Hindi ito himala, pero kapag sinamahan ng tamang pagkain at tamang pag-aalaga sa katawan, malaking tulong ito para sa seniors. Maraming lolo at lola ang nagsasabi na kapag sinimulan nilang ayusin ang kanilang pagkain at inumin, mas gumagaan ang pakiramdam nila. Mas nagkakaroon sila ng lakas sa araw-araw, mas malinaw ang kanilang pag-iisip, at mas nagiging aktibo sila kahit lampas na sa edad na 60 o 70. Ngayon simulan natin sa unang inumin na matagal nang kilala ng maraming Pilipino. Ito ay ang malunggay drink. Kung ikaw ay lumaki sa probinsya, malamang nakita mo na ang malunggay. Ang malunggay ay madalas tinatawag na miracle plant dahil sa dami ng sustansya nito. Ito ay mayaman sa iron, bitamina, at iba pang minerals na mahalaga sa katawan. May isang kwento tungkol sa isang lolo sa Batangas na mahilig mag-alaga ng halaman. Araw-araw, naglalakad siya sa kanyang maliit na bakuran. Pero dumating ang panahon na napansin niya na parang mabilis siyang mapagod. Kapag naglalakad siya, parang nahihilo siya. Akala niya dahil lang sa edad. Pero isang araw sinabi ng kanyang apo na subukan niyang uminom ng malunggay tea. Ginawa niya ito araw-araw. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi niya na parang gumaan ang pakiramdam ng katawan niya. Mas may lakas siyang gumalaw at mas malinaw ang pakiramdam ng ulo niya. Hindi ito nangangahulugan na ang malunggay ay gamot sa lahat ng problema. Pero ang sustansya nito, lalo na ang iron, ay malaking tulong sa katawan. Ganito lang, kasimple gawin ang malunggay drink. Kumuha ng sariwang dahon ng malunggay. Hugasan ito ng mabuti, pakuluan sa tubig sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay salain at hayaang lumamig ng kaunti bago inumin. Kung gusto mo, pwede kang magdagdag ng kaunting kalamansi para mas masarap ang lasa. Maraming seniors ang nagsasabing ginagawa nila ito sa umaga o hapon bilang isang mainit na inumin. Bukod sa iron, ang malunggay ay may bitamina na tumutulong sa immune system. Kaya hindi lamang dugo ang natutulungan nito, kundi pati ang pangkalahatang kalusugan. Ngayon pumunta naman tayo sa pangalawang inumin. Ito ay beetroot juice. Ang beetroot ay hindi masyadong karaniwan sa ilang lugar sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, matagal na itong ginagamit para suportahan ang dugo. Ang beetroot ay may natural na iron at compounds na tumutulong sa daloy ng dugo. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen ang nakakarating sa utak. At kapag sapat ang oxygen sa utak, mas malinaw ang pag-iisip. May isang lola sa Pampanga na nagbahagi ng kanyang karanasan. Sabi niya minsan parang madaling makalimot ang kanyang isip. Minsan kahit ilalagay lang niya ang isang bagay, ay nakakalimutan niya agad kung saan niya ito inilagay. Pero nang magsimula siyang uminom ng beetroot juice ilang beses sa isang linggo,
Napansin niya ang pagbabago. Hindi naman agad nawala ang pagkalimot. Pero sabi niya, mas alerto ang pakiramdam ng ulo niya. Mas parang gising ang isip niya. Ganito lang gawin ang beetroot juice. Kumuha ng isang maliit na beetroot. Balatan ito at hiwain, ilagay sa blender kasama ang tubig. Kung gusto mo pwede kang magdagdag ng mansanas o karot para mas masarap ang lasa. Pagkatapos ay inumin ito habang sariwa. Hindi kailangang araw-araw. Kahit 2 o 3 beses sa isang linggo ay pwede na. Ang mahalaga ay nagbibigay ito ng sustansya na makakatulong sa dugo at sa katawan. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang iba pang inumin na makakatulong palakasin ang ulo ng seniors. May mga inumin na baka nasa kusina mo lang ngayon, pero hindi mo alam na makakatulong pala ito sa dugo at sa kalinawan ng isip. Kaya huwag kang aalis dahil baka isa sa mga ito ang eksaktong kailangan ng katawan mo. At kung kasama ka pa hanggang ngayon, gusto kong malaman. Mag-comment ka ng number 1 sa comment section kung nanonood ka pa. Comment 1 kung nandito ka pa. Magkita tayo sa susunod na bahagi. Kung kasama ka pa rin hanggang ngayon, malamang interesado ka talagang alagaan ang iyong kalusugan. At magandang desisyon iyon. Maraming seniors ang nagsasabi na kapag umabot na sila sa edad na 60 o higit pa, doon nila mas naiintindihan kung gaano kahalaga ang tamang pagkain at inumin sa katawan. Hindi na tulad noong bata pa na kahit ano ang kainin ay parang walang epekto. Sa edad na ito, mas ramdam na ng katawan ang bawat kulang o sobra. Sa unang bahagi na pag-usapan natin ang malunggay drink at beetroot juice. Pareho silang may natural na iron na makakatulong suportahan ang dugo at daloy ng oxygen sa utak. Ngayon ipagpapatuloy natin ang usapan dahil may iba pang inumin na maaaring makatulong sa mga seniors na gustong mapanatiling malinaw ang isip at malakas ang katawan. Ang susunod na inumin ay spinach smoothie. Ang spinach o kilala rin sa ibang lugar bilang espinaka ay isa sa mga gulay na mayaman sa iron. Maraming tao ang nag-iisip na ang spinach ay pangsalad lamang, pero sa totoo lang, pwede rin itong gawing masarap na inumin. May isang lola sa Cavite na nagbahagi ng kanyang kwento. Sabi niya dati hindi niya gusto ang spinach dahil akala niya mapait ito. Pero nang ipakita sa kanya ng kanyang apo kung paano gumawa ng spinach smoothie, nagbago ang kanyang pananaw. Ang ginawa nila ay simple lang. Naglagay sila ng kaunting spinach sa blender kasama ang saging at kaunting gatas. Nang tikman niya ito, nagulat siya dahil hindi pala ito mapait. Sa katunayan, masarap pa nga dahil sa saging. Pagkalipas ng ilang linggo ng pag-inom nito paminsan, minsan sinabi niya na mas may lakas siya sa umaga. Hindi na raw siya agad napapagod kapag naglalakad sa labas o nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Ang spinach smoothie ay magandang paraan para makakuha ng iron, lalo na kung nahihirapan kang kumain ng maraming gulay. Kapag ginawa itong smoothie, mas madaling inumin at mas masarap pa. Ganito lang kasimple gawin ang spinach smoothie. Kumuha ng isang maliit na dakot ng sariwang spinach. Hugasan ito ng mabuti. Ilagay sa blender kasama ang isang hinog na saging at kaunting gatas o tubig. Maaari ka ring magdagdag ng kaunting honey kung gusto mo ng mas matamis na lasa. Ay blend lamang ito hanggang maging makinis ang texture. Kapag nainom mo ito sa umaga, maaari itong maging magandang simula ng iyong araw dahil nagbibigay ito ng sustansya na makakatulong sa katawan at sa utak. Ngayon pumunta naman tayo sa susunod na inumin na maaaring ikagulat ng ilan. Ito ay ang prune juice. Ang prunes ay pinatuyong plum na matagal nang kilala na mabuti para sa digestion. Pero bukod sa pagtulong sa tiyan, ang prunes ay may iron din na mahalaga para sa dugo. May isang lolo sa Bulacan na nakaranas ng madalas na pagkapagod. Kapag naglalakad siya sa palengke, parang mabilis siyang hinihingal. Sinabi ng kanyang doktor na dapat niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang nutrisyon, lalo na ang iron. Isang araw ipinakilala sa kanya ng kanyang anak ang prune juice. Noong una nag-alinlangan siya dahil hindi niya alam kung ano ang lasa nito. Pero nang sinubukan niya, nagustuhan niya ang natural na tamis nito. Pagkalipas ng ilang linggo ng pag-inom nito,
Paminsan-minsan sinabi niya na parang mas magaan ang pakiramdam ng katawan niya. Mas kaya na raw niyang maglakad ng mas matagal nang hindi agad napapagod. Ang prune juice ay madaling makita sa mga grocery store. Pero maaari ka ring gumawa nito sa bahay kung may prunes ka. Ibabad lamang ang prunes sa tubig ng ilang oras at pagkatapos ay blend ito kasama ang tubig. Salain kung kinakailangan at handa na itong inumin. Bukod sa iron, tumutulong din ang prunes sa digestion. Ito ay magandang balita para sa maraming seniors na minsan ay nakakaranas ng constipation o hirap sa pagdumi. Ngayon maaaring itanong mo sa sarili mo kung kailangan bang araw-araw inumin ang lahat ng ito. Ang sagot ay hindi naman. Ang mahalaga ay magkaroon ng balanse. Maaari kang pumili ng isa o dalawa sa mga inuming ito at isama sa iyong routine sa loob ng linggo. Ang katawan ng bawat tao ay iba-iba. Ang mahalaga ay pinapakinggan natin ang ating katawan at binibigyan ito ng sustansya na kailangan nito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga huling inumin na makakatulong suportahan ang iron sa katawan. At pag-uusapan din natin kung paano mo maaaring gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang mga simpleng inumin na ito. Maraming seniors ang nagugulat kapag nalaman nila na ang maliliit na pagbabago sa pagkain at inumin ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pakiramdam ng katawan. Kaya kung gusto mong malaman ang mga natitirang inumin na maaaring makatulong sa iyo, manatiling malakas at malinaw ang isip, huwag kang aalis. At bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman kung kasama ka pa rin sa panonood hanggang ngayon. Mag-comment ka ng number 2 kung nandito ka pa. Comment 2 kung nanonood ka pa rin. Magkita tayo sa susunod na bahagi. Kung nakarating ka hanggang sa bahaging ito, ibig sabihin talagang interesado kang alagaan ang iyong kalusugan. At napakagandang desisyon niyan. Maraming seniors ang nagsasabi na kapag nagsimula silang magbigay pansin sa kanilang kinakain at iniinom, doon nila napansin na may mga simpleng bagay pala na kayang magpabuti ng pakiramdam ng katawan. Sa unang bahagi na pag-usapan natin ang malunggay drink at beetroot juice. Sa ikalawang bahagi naman ay tinalakay natin ang spinach smoothie at prune juice. Lahat ng mga inuming ito ay may natural na iron na maaaring makatulong suportahan ang dugo at makatulong sa pagdadala ng oxygen sa utak. Ngayon pag-uusapan natin ang huling inumin sa listahan na maaaring makatulong sa maraming seniors. Ito ay ang red bean drink o inumin mula sa munggo o red beans. Sa maraming kultura sa Asia, matagal nang ginagamit ang beans bilang bahagi ng pagkain para sa lakas ng katawan. Ang mga beans tulad ng munggo o red beans ay may iron na mahalaga para sa paggawa ng dugo. May isang lola sa Ilocos na mahilig magluto ng munggo. Halos bawat linggo may araw na may munggo sa kanilang hapag-kainan. Pero isang araw, sinabi sa kanya ng kanyang apo na maaari rin itong gawing inumin. Noong una, natawa siya dahil sanay siyang kumain ng munggo bilang ulam. Pero nang ipakita sa kanya kung paano gawing mainit na inumin ang munggo, nagustuhan niya ito. Ang ginawa nila ay simple lang. Pinakuluan nila ang munggo hanggang lumambot. Pagkatapos ay hinalo ito sa tubig na may kaunting natural na tamis mula sa kaunting honey. Ang resulta ay isang mainit at nakakaaliw na inumin. Sabi ng lola na ito masarap itong inumin lalo na sa hapon habang nagpapahinga. Pakiramdam niya parang nagbibigay ito ng lakas sa katawan lalo na kapag pagod siya. Yung munggo o red beans ay hindi lamang may iron. Mayroon din itong fiber at iba pang nutrients na tumutulong sa katawan. Kapag ang katawan ay nakakakuha ng sapat na nutrients, mas nagiging maayos ang pakiramdam ng buong katawan. Hindi lamang dugo ang natutulungan, kundi pati digestion at enerhiya. Ngayon mahalagang tandaan na ang mga inumin na ito ay hindi himala. Hindi ito kapalit ng payo ng doktor o ng tamang pagkain, pero maaari silang maging bahagi ng isang mas malusog na lifestyle. Maraming seniors ang nagsasabi na ang pinakamahalagang pagbabago na ginawa nila ay nagsimula sa maliliit na hakbang. Hindi nila binago ang lahat sa isang araw. Sa halip, unti-unti nilang dinagdag ang mga masustansyang pagkain at inumin sa kanilang araw-araw na routine
Halimbawa, may isang lolo na nagbahagi ng kanyang kwento sa isang community center sa Quezon City. Sabi niya dati hindi niya iniisip ang kanyang kinakain. Madalas instant food o kung ano ang mabilis ihanda. Pero nang dumating siya sa edad na 70, napansin niyang mas madalas siyang napapagod. Minsan parang mahirap mag-concentrate o mag-isip ng malinaw. Isang araw nagpasya siyang baguhin ang ilang maliit na bagay sa kanyang lifestyle. Nagsimula siyang uminom ng mas maraming tubig. Nagdagdag siya ng gulay sa kanyang pagkain. At paminsan-minsan gumagawa siya ng mga inumin tulad ng malunggay tea o spinach smoothie. Paglipas ng ilang buwan, sinabi niya na parang nagbago ang pakiramdam ng kanyang katawan. Mas may lakas siya sa umaga. Mas kaya niyang maglakad. At mas malinaw ang kanyang pag-iisip kapag nakikipag-usap sa kanyang mga apo. Ang kwento niyang ito ay paalala na kahit sa edad na 60-70 o higit pa, hindi pa huli ang lahat para alagaan ang sarili. Ang katawan natin ay patuloy na tumutugon sa kung paano natin ito tinatrato. Kapag binibigyan natin ito ng masustansyang pagkain at inumin, mas malaki ang posibilidad na maging mas maganda ang pakiramdam natin araw-araw. Kung babalikan natin ang mga inumin na napag-usapan sa video na ito, may 5 simpleng halimbawa. Malunggay drink na kilala sa pagiging mayaman sa iron at vitamins. Beetroot juice na tumutulong sa daloy ng dugo sa katawan. Spinach smoothie na nagbibigay ng iron at iba pang nutrients mula sa gulay. Prune juice na tumutulong sa digestion at nagbibigay din ng iron. At red bean o munggo drink na nagbibigay ng sustansya at lakas sa katawan. Hindi mo kailangang inumin ang lahat ng ito araw-araw. Ang mahalaga ay magkaroon ng variety at balanse sa iyong pagkain at inumin. Maaari kang pumili ng 1 o 2 na gusto mo at gawin itong bahagi ng iyong lingguhang routine. Maraming seniors ang nagsasabi na kapag nagkaroon sila ng maliit na routine, tulad ng pag-inom ng isang healthy drink sa umaga o hapon, mas nagiging madali para sa kanila na manatiling consistent. At tandaan, ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagkain at inumin. Mahalaga rin ang sapat na tulog, kaunting ehersisyo at oras kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, mas nagiging masaya at mas malusog ang buhay, kahit sa edad na 60 o higit pa. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng bahaging ito, gusto kong sabihin na saludo ako sa iyo. Ibig sabihin naglalaan ka ng oras para alagaan ang iyong sarili. Kung may isa sa mga inumin na nabanggit na gusto mong subukan, maaari mong ibahagi sa comments kung alin iyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mo ring i-like at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang health tips para sa seniors. At bago tayo magtapos, gusto kong malaman kung nakarating ka hanggang dito. Mag-comment ka ng salitang done kung natapos mo ang buong bahagi na ito. Comment done kung nandito ka pa hanggang dulo.